Opo, napakahalaga po yun ng role ng academe, like Isabela State University, kasi dito po natin hinahango yung mga basihang scientifico in coming up with climate information services. So ang ISU po ay very active po sa paggawa po ng mga research na generate po ng mga tamang kaalaman, kaalaman na base po sa science and technology. At ito naman po yung aming ipinapackage upang mabigyan po ng kaalaman din at karunungan po yung ating mga stakeholders, especially po mga farmers and fisher folks. Yeah, siyempre po, tayo po ay nag-adhere at nag-align po dun sa programa po ng national government natin. Pero siyempre, pagka national government po yan, ang medyo generalist pa po yung, yung mga konsepto nila, yung gustong gawin. So, what we are doing here is to make it localized. At ang ginagawa po namin ay we also solicit mga feedback from our stakeholders. So, ibig po sabihin, yung participatory approach po ng pagpaplano at kung ano yung mga pangangailangan na dapat gawin. So, we establish po yung mga gaps, gaps na, of course, ang national government ay hindi po alam yung mga needs ng mga local stakeholders. So, yun po yung nagiging role. So, we are in the middle of this, the national government and yung ating mga fisher folks and farmers. Yun po. Yeah, ako po'y naniniwala na napakahalaga ng role ng Isabela State University o an academic institution kasi tayo po yung parang nagiging facilitator, dahil ang mga programa po ng national government, yung pondo po na tumutustos sa mga programa na yan, ay kanila pong idina-download, kumbaga kino-commission po yung mga state universities upang i-localize po yung mga needs na dapat gawin. At ang ISU din po ay meron din pong mandato at kakayahan upang mag-facilitate. Ibig sabihin po mag-facilitate, i-convene, kumbaga imbitahin at pagharap-harapin po yung mga stakeholders, mag-uusap po sila. And then later on ay makikita po natin yung mga pangailangan in terms of yung mga karunungan na dapat nating nilang malaman at saka ganoon din po yung training, through our extension services. So I think ang ISU po or an academic institution ay isa pong napaka-importanting tagapamagitan at siya po yung parang very ideal na mag-lead sa mga ganitong programa. Yeah, ang Isabela State University po ay from the very start or from the very beginning of its existence, ang mga banner programs po niya sa academic, research and extension po ay sa agriculture and fisheries basically, or rural development. So, yung pong mga issue na nag-evolve, like yung issue po ng climate change na nung una hindi pa naman pinag-usapan, pero nag-evolve recently at nakita po natin yung mga impact, for example, ng tuyot, ng flooding, ng high temperature, etc. ay nag-evolve po yan. So, ang issue po ay nagiging very sensitive, very responsive po dun sa mga evolving situation and phenomenon. So we have to also adjust, We have to also adjust and create innovations on how to cope up with the situations. Pero yung pong aspeto po ng agriculture, paano po natin patatagin yung agrikultura, paano natin i-empower yung mga farmers,
at paano po natin i-address po yung mga threats ng agriculture and food security, ay yun po yung ating minomonitor, and at the same time we develop mga technologies and systems para po ma-mitigate or ma-lessen po yung mga impact at mapalakas pa rin po yung agriculture and food security po ng ating region and the country in general. Kung ating pong pag-usapan yung mga tinatawag na climate smart agriculture technologies, ang issue po ay talaga pong medyo kinikilala po ng ating region, mga LGUs, mga farmers and fisher folk associations, etc. At ang isang example po na aming introduce ay ito po, yung ating solar powered irrigation. Dahil alam niyo naman, pagka El Nino halimbawa ay tubig talaga yung problema, At kung pupunta ka po sa mga bukid, hindi nila kayang bumili ng mga makinarya. Mahal po yung gasolina to run an engine and water pump. But with this solar-powered system, so nakakatulong tayo sa mga farmers to provide their water needs. Madali po nilang i-operate, train them how to operate. At the same time ay meron din pong malaking implications sa climate change mitigation, kasi hindi tayo gumagamit ng mga fossil fuel na nagpo-pollute ng ating environment. At the same time ay libre po ito, So nagkaroon po tayo ng savings in terms of yung mga imported fuels. Another one is ito po, yung drip irrigation, okay? We reduce water requirement by 50%, with this. At saka mas malaki pa yung production dahil talaga pong yung pong pagpapatubig natin ay talagang very precise, We also introduce yung sa mga upland areas po yung we call that aerobic rice production, Yung makabagong pamamaraan ng pag-aalaga po ng palay sa mga upland areas na kulang talaga yung tubig at saka problema dun sa mga sakit. So yung tinatawag natin aerobic rice na we introduced 5 to 6 years ago, nakadevelop po kami ng manual doon, na-introduce po namin sa siguro mga 3,000 farmers. At gumanda po yung productivity po ng mga upland. Kasi ang mga upland farmers po ngayon ay sila po yung mga pinaka-threatened na farmer sector dahil nga wala silang tubig na pagkukunan, tubig ulan lang yung kanilang So ito po yung malaking tulong po sa mga farmers natin and many other intervention like yung pag-provide po ng timely advisory doon po sa regarding climate information service sa ating mga fisher folks, sa ating mga farmers na nag-engage po sa crops, animal husbandry, and etc. So meron po kaming ganitong programa ngayon na in one of our pilot site ay through this medyo innovative na extension modality, nag-increase po ng 25% yung kanilang income, kasi nabigyan po sila ng tamang advice, timely advice, paano nila gagawin yung kanilang farming operation. Like for example, kailan sila magtatanim, ano dapat yung itanim nila, kailan sila mag-irrigate, gaano karami yung fertilizer. So ito po yung kabuuan ng Climate Information Service na through innovative extension modality, pwedeng tumaas po yung productivity po ng ating mga farmers. Ang ginagawa po natin dito sa sa university in terms of research, development, extension is atin pong fina-fine-tune yung technology and then we pilot it, we pilot. Tapos yung pong pag-upscale na, okay, ibig sabihin yung ating adhikain na i-adapt ng maraming farmers
ay LGU na po yung ano din may mandato doon. Kaya ang ginagawa naman natin, we collaborate with the LGU, we train the extension workers, etc. So I think yun po yung gusto nating gawin ano na as we develop new technologies, mas mabilis yung yung adoption ng mga local government. At kasi sila yung dito kasi sa ISU konti lang naman yung mga tao natin, mga extensionists. Kasi karamihan sa kanila mga trainers so yung cascading po ng technology ay mas effective, mas mabilis kung ang role ng ISU ay magti-train ng mga trainers, especially yung mga nasa local government units. So yun po yung ginagawa natin at medyo time consuming po yon, but because of meron tayong extension department yun po yung ginagawa nila. So ang nakikita ko na ngayon dito talaga yung paano natin i-disseminate na mas mabilis pa yung mga technologies to the level of the farmers. So ang isang solusyon na ginagawa natin ngayon ay itong CIS kumbaga yung ICT-based climate information services. Now, for example, meron tayong parang data center dito na we can produce mga advisory para mabigyan ng advice yung mga farmers to how, halimbawa, yung 10-day forecast may drought. So, i-feed natin yan sa ating portal halimbawa, at yung portal na yun ay mapipick up ng mga LGUs. Halimbawa, magkaroon tayo ng mga monitors sa mga communities. So, ganun po yung nakikita natin na medyo gamitin natin ng technology para mapabilis mapabilis po yung dissemination po ng mga information na dapat magagamit kaagad ng farmer. Marami kasi yung mga cases na kailangan ngayon na mabigyan ng abiso yung mga farmers. But because we have this problem ng distansya at saka yung hindi natin nagagawa. So through innovation using modern ICT at saka siyempre yung mga farmers natin may mga tinatawag natin mga last mile user yung kailangan pa mag-aral paano gumamit ng kanilang mga cellphones, etc. So yun din po yung isang ginagawa natin na lahat ng mga dapat walang maiiwan, mga kahit na yung farmer walang pinag-aralan, kailangan natin silang i-empower how to make use of yung mga teknolohiyang ganito at magamit po nila just like other stakeholders. Yeah, actually kung meron pong isang project na usually ang duration po ng isang project ay 1 year, for example, that's very ideal. Meron yung mga 2 year, meron din yung 3 years, pero ang karamihan po ay 1 year period. Ma-generate po yung technology. Actually, bago po namin i-approve yung mga proposal ng aming mga researcher, dapat meron na siyang component ng dissemination. At the end of the project, we require yung aming researcher to come into formal agreement with the LGU at ma-adapt na siya right away. That would kung walang ganon na provision yung proposal ay hindi po namin ina-approve. Dapat kompleto po yung yung component po ng ating research project may knowledge generation, knowledge verification, knowledge dissemination right away. So ang talagang binibigyan po namin ngayon ng malaking attention ay yung innovation, paano ba mapabilis upscale yung technology transfer, technology dissemination right away. Thank you. So ang Isabela State University po ay one of the leading research university not only in the country but in the ASEAN region. So yun po yung gusto nating mangyari din na yung mga ginagawa po natin dito ay ma-benefit din yung ibang stakeholders including other universities. At ang ISU po ay isa ring academic institution.
So gusto natin makita yung integration ng sa mga kapwa nating mga faculty members and researcher, kailangan pong integrated po yung ating approach. So ibig sabihin, yung kaalaman po natin, theory, ay tinuturo sa mga estudyante, dapat may apply po natin through research and development and extension. So that actually nakakatulong din po yun sa academic function namin yung research kasi yung mga knowledge na itinuturo natin tsaka mga principles ay localized na, mga litrato, hindi yung mga litrato na galing pa sa Amerika, etc. So yung mga local knowledge na yung ating ituturong example doon. Of course, principles are the same, pero yung mga local application ay dapat para mas maganda po yung learning curve, gamitin po natin yung mga locally generated knowledge. So, as a researcher, as an administrator, as a teacher and extensionist, so kailangan pong hindi siya compartmentalized. Dapat integrated po yung ating paradigm, yung ating framework, and eventually everybody would benefit. Students learning, nag-graduate sila na they learn all these skills, knowledge about this one. At the same time, we also contribute to the socio-economic development ng ating region. Kasi kung ating natutulungan yung mga farmers on how to be more productive sa kanilang farming enterprises, ibig sabihin we are also helping the local economy and the national economy at the same time. So yun po yung gusto kong point out palagi, that we should be holistic as a member of the academic community. Maging holistic tayo. Let's do our best in producing more graduates, especially on SNT, and then we generate new knowledge to cope up with the emerging situation. At yung knowledge na yon dapat ma-package siya in such a way na magagamit din po ito ng mga farmers and fisher folks. So yun po.